Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na wag nang iboto. Naku po, buhayan na huli na. Vice President Sara Duterte, Vice Ganda, ibinulgar ang tuwadcom. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Dahil nga po riyan, ito i-share po natin mga kababayan itong si Vice Ganda. Naglabas po ng kanyang pahayag patungkol po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? At ito mga kababayan, marami po ang nalito sa ating mga kababayan dito. Ang comment po nila sa post na ito ay mukhang they take it negatively, no? While in fact, no, ito ay patama po doon sa tuwadcom. Mamaya ipapaliwanag po natin kung bakit negatibo yung naging komento ng ating mga kababayan dito po sa naging post ni Vice Ganda, na kung saan, no, ito ang pinatatamaan naman dito ay ang tuwadcom. Okay, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng komento yan. At ito pa, Vice President Sara Duterte may paalala ngayong 2025 election, no? Nako, may mga tinamaan. Totoo rin naman yung sinasabi niya. May mga tinamaan pong mga politiko na kung saan puro pangako lang ang ginawa. Magtatatlong taon na yung pangako, no? Yung feasibility ng pangako ay mukhang malabong-malabo na po, no? Malabo na pong mangyari. Yan mga kababayan, bigyan rin po natin ng opinion yan at komento. At eto pa, isabay na po natin itong si Franz Castro, nako, barado kaya Ombudsman Martires. Nagmamagaling kasi itong siya si Castro. Kaya yan mga kababayan, nasuplak ni Ombudsman Martires. Yan mga kababayan, at eto nga, simulan na po natin dito po sa post ni Vice Ganda. Eto po mga kababayan, i-zoom in lang natin, no, para mas makita. Yan po. Sabi po ni Vice Ganda, kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos at ang kilo ng baboy ay 300 at ang kilo ng manok ay 280 at ang tubig ngayon ay 150 ang isang litro, magkano ang confidential fund? Yan mga kaubayan. I think pinatatamaan po dito ni Vice Ganda, no, yung tuwadcom. Hindi niya po dito pinatatamaan si Vice President Sara Duterte. Bakit? Tingnan niyo po yung pagkaka-construct ng sentence, no? Inuna niya pong sa sentence niya, inuna niya po yung pagmamahal ng mga bilihin, no? Tapos katapos-tapusan po, sinabi niya, magkano ang confidential fund? Ibig sabihin lang po nun mga kababayan, mukhang nawawala po tayo sa context, no, ng problema ng ating bansa. Ito na nga, nagtataasan na po yung presyo ng bigas, baboy, kilo ng manok, no, at saka yung tubig. But then again, this tuwadcom, nakafocus lang kung magkano ang confidential fund. Nakafocus lang sa confidential fund. Yun po siguro ang ibig sabihin dito ni Vice Ganda mga kababayan, no? Kaya itong tuwadcom, no, mag-ano naman kayo, hindi nyo ba nararamdaman? Sa bagay mga kababayan, no? Hindi talaga nila mararamdaman yung pagmahal ng mga bilihin sapagkat punong-puno po ang kanilang mga bulsa. Sagana po ang kanilang pera, no? Kaya hindi po nila ramdam kahit pa yung bigas umabot pa yan ng 200 pesos per kilo. Naku, tatawanan lang po yan ng tuwadcom. Bakit po? Punong-puno na sila . Yan po siguro yung gusto sa palagay nyo. Do you guys agree, no, sa sinasabi ko na itong wag nyong i-take to negatively, no? This is true. Totoo po yung sinasabi nito ni Vice Ganda. Pataas na pataas ang mga bilihin because of inflation, no? But then again, this
tuwadcom, no, ay nakafocus lang sa confidential fund. Kapag ba na-solve nila yung puzzle ng confidential fund, no? May nag-comment nga no? Sabi sa last vlog natin, magdadalawang taon na po yung pag-iimbestiga diyan sa confidential fund kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo tapos. Sayang po ang pera ng taong bayan, no? O ito pong sinasabi ni Vice Ganda, this is the reality. And I agree dito po sa sinasabi niya na nakikita na nitong mga tuwadcom na ito na pataas na nga ng pataas ang mga presyo ng mga bilihin, no? Nakafocus pa rin sila dito sa confidential fund. What do you think, mga kababayan? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto na nga, si Vice President Sara Duterte naman po, no? May paalala sa midterm 2025 election. Eto, mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin to ng reaction. Ano ba dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Halimbawa, yung bigas. Huwag na kayong maniwala sa pangako. Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? So yan, mga kababayan, mag-fact checking muna tayo sa kanilang mga pangako. Diba? Kasi ngayon marami na namang tumatakbo, nangako. Yung mga nakarang pangako nila, hindi pa nga natutupad. Tapos ngayon, mangangako na naman. Nako. Pababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Bugas! Yan po iuwi nyo. Bahala na kayo. Medyo mabigat pero siguro kaya na naman ninyo kasi masaya kayo. Tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mulaog. Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. So yan, mga kababayan, isa pa po yung vote buying, no? Usong-uso po yan sa mga probinsya. Ang gawin po natin, pera rin naman ng taong bayan yan, tanggapin, no? Wag po kayong maniwala na i-check po nila yung yung boto ninyo. No? Hindi na po nila yan ma-check once na nalagay nyo na po yan dun sa sa machine, no? O bakit ba may access ba sila sa machine? Kung may access po sila sa machine, pwede silang kasuhan diyan, di ba? Kasi pwede nilang i-manipulate yung machine. Kaya wag po kayong maniniwala, mga kababayan, na tinatakot lang po kayo niyan, di ba? Sige, pag nakikita namin yan. Yun yung sinasabi, di ba? Nakikita namin yan. Pag tayong mga ordinaryong Pilipino, wag po tayong maniniwala dyan. Kasi pag nakikita nila yung mga boto, kailangan po silang ma-disqualified. Mga kababayan, bakit? Bakit nakikita nila? Ang isang ibig lang sabihin yan, kung nakikita ninyo, you have a chance to manipulate the voting system, di ba? Di ba? Kaya tanggapin nyo lang ng tanggapin yan, pera naman ng taong bayan yan, at bumoto kayo ng naaayon sa puso nyo. No? Aayon sa nararamdaman ninyo. Hindi po totoo yung nakikita nila yan. Panakot lang po yan. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Ginawa po natin ito sa budget. Ginawa po natin ito sa budget. Ano ba dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Halimbawa, yung So yan, mga kababayan, wag po tayong magpadala dito sa mga politiko, no? Na hanggang pangako lang, hanggang ngayon, mag-3 years na, wala pang nangyayari, di ba? Nangangalahati na po ng kanilang termino, pero ang mga pinangako, wala yatang natupad, miskin ni isa, mga kababayan, no?
Yung mga simpleng pangako na nga lang hindi pa matupad. Paano pa kaya kung dadagdagan pa nila? Di ba for example, nangako sila noon. Ngayon, mangangako na naman. Ano na, kung baga sa assignment, marami na silang gagawin. Baka hindi na maipasa ito sa teacher nila. Diba? Ganun yun sa school, di ba? Pag marami ka ng assignment, no? Tamad ka nang gawin. Kung mangangako ka naman ng mangangako, sa dami lang yung pinangako, tatamarin ka talaga. Lalo na kung tamad ka. Diba? Well, anyway mga kabayan, ano po yung reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, bigyan rin po natin ng komento to, itong si Castro. Asar talo si Castro. Barado kay Ombudsman Martres. Eto mga kabayan, pakinggan po natin. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong So mga kabayan, tinawanan, no? gusto ko lang pong doon, kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong Joint Circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo, dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? So yan mga kabayan, siguro ko itong may confidential ba itong si Castro? Magtatanong lang po tayo, kasi kung meron po siyang confidential fund, no? Maaring alam niya yung proseso at tatanga-tangahan lang, diba? Kung meron naman po itong confidential fund, siguro ko iba po yung proseso nila, no? Sa proseso ni Vice President Sara Duterte. Eto, opinion lang po ito, for example lang, mayroon po silang confidential fund, no? Baka yung distribution niyan ay papunta na sa bundok. Wala nang iba, perma, diretso na yan, bundok na yan. Ganun siguro yung nila. Kaya madali po yung sa kanila, madali po yung proseso. Perma, diretso na bundok. Yan, no? Yan po ang ating opinion mga kabayan. Kung meron po itong si Castro confidential fund, may resibo naman pala. Bakit hindi kayo naglalabas ng resibo? Diba? Yan mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang walang katapusang kontrobersyang tila pang-aatake sa Office of the Vice President. Sa kauna-unahang pagkakataon, Vice President Sara Duterte, binasag na ang katahimikan at nilabas na ang buong katotohanan sa pangalawang video kung saan ay harap-harapang pinangalanan kung sino ang dalawang tao na may hawak ng budget ng ating bansang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa kauna-unahang pagkakataon, Vice President Sara Duterte nagsalita na matapos kinontra nito ang mga banat ng mga mambabatas sa kanya sa pagiging bratinela di umano nito dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista tungkol sa panukalang pondo ng kanyang opisina para sa taong 2025. Sa isang pahayag na kanilang inilabas, sinabi ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte,
Parte lang daw ito ng pag-atake laban sa kanya ng maraming mangbabatas mula sa mababang kapulungan. Ito ang unang nilalaman ng kanyang unang parte ng kanyang interview. Ayon sa Vice President, and I quote, "Hindi ako bratinela o spoiled brat. Hindi lang sanay ang iilan sa mga member ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Isa din itong parang atake din na parang bratinela yan kahit na sumasagot naman ako. Hindi nga lang sa gusto nila." End quote. At ngayon, sa pangalawang video ay matapang na inilabas ni Vice Presidente kung sino ang dalawang tao ang may hawak ng budget ng Pilipinas. At ito di umano ay sila Appropriation Chair Congressman Saldico at si Speaker Martin Romualdez. At di umano ay nakikialam ng budget ng DepEd para sa pagpapagawa ng mga classroom. At sinabi din ni Vice President Sara Duterte na isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-resign ito bilang DepEd Secretary. At tila naglabas pa ito ng mga pruweba na tila magpapatunay kung paano di umano pakialaman ng Kongreso ang budget ng Department of Education noong ito pa ang kalihim. Kasunod dito ay tila idineklara ng DP Presidente Duterte na hindi siya a-attend ng hearing ng 2025 proposed budget ng OBP ngayong araw na ito, September 10. Ayon pa sa inilabas na report ng well-known commentator na solid Duterte supporters na si Tio Moreno. And I quote, "VP Inday Sara Duterte will no longer attend the OBP budget hearing today. Why? It's useless to waste your time dealing with the crocodiles." Baka sabihin na naman ang troll farm nila Tambaluslos na bastos si VP dahil hindi umaten. Ito po ang letter. On Vice President Sara Duterte's expose about the House of Representatives, it is now clear why Vice President Sara Duterte has expressed strong disdain for certain members of the Congress, whom she referred to as House of Cards. The implication that these lawmakers are misappropriating taxpayers' money for their own benefit reflects their lack of respect for both the public trust and the votes that placed them in office. If I were a Vice President Duterte's position, I would also consider it futile to attend any budget hearings. This proceeding seems to be a waste of time, particularly when there is no equivalent scrutiny applied to the office of the President. Yet the office of the Vice President subjected to hours of budget hearings only to require another session on the same matter. This inconsistency highlights the inefficiency and potentially the misuse of legislative oversight. End quote. Matapos nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nasaan ang 400 plus billions? Please, Honorable Congressman, bring in public disclosure regarding sa 400 plus billion unprogrammed budget that was secretly inserted in the 2024 budget by your committee and using the e-signatures of senators last year. Itong tambaluslos na ito, kurap naman talaga yan kung ano ang ginagawa din sa Leyte. Maraming galit yan sa amin kasi tungkol sa People's Initiative, pinapirma ang mga tao. Sabi niya, ayuda 10K. Tapos 1K lang ang binigay. Matapos pumirma. Kapal talaga ni Saldico. Ibinulgar na nga ni Senator Joel Villanueva at sangkot sa Parmali. Hoy gising mga taong bayan. Dapat busisiin din ang mga budget ng HOR. Dahil nakakaalarma na ang mga ginagawa nila. Ito ang pinakasulid sa lahat ng solid na sinabi ni BP. BP Inday versus Congress. Taob ang mga congressman buwaya. So yan mga kababayan, pabor po ba kayo sa sinasabing imbestigahan din, no? Itong mga budget ng mga congressman, lalo na itong tuwad ko mga kababayan, para masilip din natin magkano ba talaga, di ba? At saan nila ginagamit ang kanilang mga budget, no? Mahirap naman ito. Kung sila, imbestiga sila ng imbestiga, pero may mga, yung iba may mga kaso pa. Yung iba convicted pa. Diba? Mahirap pong magtapon ng dumi sa isang tao na kung saan ikaw din ay marumi. Diba? O ikaw ay mas marumi pa doon sa tinatapunan mo ng dumi. Diba? You know what I mean mga kabayan? Dapat talaga, kaso nga lang, sino ang magsisimula? Hindi nga nila pinagsasalita
si Congressman Marcoleta, diba? Sino ang magsisimula? Sino ang mag-create ng committee, no, para imbestigahan din itong mga congressman na ito? Hawak nga po nila, no, yung House Speaker. Isa lang po, mga kababayan, ang ating pwedeng gawin, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga taga Leyte, no? Sila po ang ating magiging pag-asa, no, ngayong darating na midterm election. O yan, nananawagan po tayo sa lahat po ng mga Litenyo at Litenya, mga kababayan, na bumoboto po dyan sa inyong lugar na sa pagka-congressman, di ba? Kung sino man po ang kalaban ni House Speaker Romualdez, ayun na pong iboto ninyo. Ang ibig ko pong sabihin ay wag na po ninyong iboto ito pong si House Speaker Romualdez, sapagkat kapag nanalo po ito, mga kababayan, this is the end, no? End na po ito. Katapusan na ito ni Vice President Sara Duterte. Kapag lang din nanalo siya at nanalo rin yung mga kaalyado nila doon sa Senado, no? Pero kahit pa manalo siya, tapos marami po tayong numbers of senators na sumusuporta sa Duterte, ayos pa rin po, no? Kasi hindi nila yan hindi naman yan ma-approve, no, sa Senate. Sa kanila sa lower house ma-approve, pero dun sa taas hindi, no? Pero much better kung hindi na lang ito manalo, diba? Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.